Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. This is Bri and you are watching again my vlog. For today's video, samahan niyo po ako sa police station dito sa Dubrovnik para kumuha ng resident ID. So, 1 month po ang hinintay namin bago ma-release yung mismo ID. Supposed to be January 1 or January 2. Since holiday yon, nakuha na namin yung mismong ID, pero medyo ngayon lang kami nagkaroon ng time, and November kami nagpa-register doon. Actually, nag-renew na po kami. Renew lang yung ginawa naming ID kasi nga po, nag-expire na yung first resident ID namin dito, so we have to renew again. And ayun na, 1 month namin hinintay, supposed to be nga January 1 or January 2, pero ngayon pa lang namin makukuha yung ID. And samahan nyo ako, share ko sa inyo kung ano yung process, ano yung mga requirements, na kalimitang inire-ready na employer ninyo bago kayo kumuha ng temporary resident ID. So, ito po yung temporary resident ID na binibigay nila before nila i-release yung mismo resident permit ninyo, yung mismo ID. So, let's go. Kita nyo naman guys, ganito lang. Kasi malapit lang yung police station dito sa apartment namin. And hopefully, wala gaanong tao kasi medyo matagal yung pagpila. So, ano pa lang ngayon, mag-11 AM na po dito. And baka abutin pa kami ng lunchtime. So, wag naman sana kasi sayang yung punta namin. And ayan. Shoes na ako. Tara, let's go. So, pag kukuha kayo ng ID guys, huwag yung kalilimutan yung passport. So, yun yung pinakaunang hinahanap ng police station bago nila i-release yung ID ninyo. Ilalakad lang namin yung police station dito. Siguro mga 20 minutes by walk. Nandun na kami. Pero habulin namin na before mag 12. Kasi naka-lunch break sila by 12. Tapos, pag paparegister naman kayo, may mga requirements. Although, andun na naman yung mga primary requirements, mga permit, bago kayo pumunta doon. Parang ang ma-receive nyo lang sa employer ninyo ay yung address dito, tapos yung contract, kasi kailangan yung pirmahan yun. Pero before pa kayo magpa-register, andun na talaga yung mga documents, mga work permit, tapos ano ba nandun? Yung sa pagpunta tayo ng police station, di ba may folder na sila doon sa mismo police station. So andun na yung contract, yung work permit, yung mga credentials. Tapos, credentials. Ay, yung mga credentials, yung mga pinasabit sa inyo ng employer. Nakakompile na lahat doon. Like diploma, mga diploma. Ayun, kasi, actually, yan naman sa yung mga police clearance din pala. Kailangan ng police clearance. Nakakompile na doon para pagdating nyo doon, kukuha na lang kayo ng number, tapos pakita nyo lang yung ID, passport. Tapos, basta sa employer na bahala doon. Picture, ayun. Kailangan mag-provide ng picture. Kasi yun yung magiging picture nyo mismo sa ID. Mga parang, meron silang size dito eh. Parang siyang, di man 1 by 1 yung size nun. Pero, may size talaga siya. Nakabumili ako ng kape. Sa student. Dito ako tumakbo eh. Jogging dito. Kala ko nga nakarating ka na ng lapad eh. Walkathon lang. Kasi papawisan ako kahit maglakad-lakad lang ako. So, ito na yung police station guys. 20 minutes kami naglakad siguro. 15 minutes ang apartment. Hopefully walang gaano tao. Para mapisagad namin yung ID. Saan ang kukuha, lalo sa mga bagong Pinoy sa Dubrovnik. Okay, ito po yung police station nila. Ayan. So, ito yung kapagdito nyo. Tapos, yung number 16. So, nasa N11 pa guys. And N16 kami.
Wala silang kape, guys. Ang layo pa na. Tingin na kabila. Sad. Hindi nga kami makapagbayad ng cash dito kasi nga sa police station may coffee machine naman doon, kaso barya lang tinatanggap. Mahirap na. Problema pa. So yun, ulitin ko lang guys, kapag kukuha na kayo ng ID, nabigyan na kayo ng temporary card, after 1 month, pabalikan nyo yun dito sa police station. So, doon sa mga first time na kukuha pa lang, paparegister pa lang, nakakompile na po lahat yung mga documents ninyo, which is employer nyo ang bahala doon. And sila yung bahalang humingi sa inyo ng mga requirements like police clearance, mga school credentials, diploma. Ayan yung mga kalimitang hinihingi ng employer. Tapos, ang po-provide lang dito sa inyo mismo ni employer is yung contract na kailangan yung pirmahan. And yung address, ayan, pipirma lang kayo ng mga papel-papel dito. Although, i-explain naman ng employer sa inyo yun kung ano yung mga pinipirmahan ninyo. And then, ayun, kuha lang kayo ng number. Tapos, wait nyo lang mag-screen yung number nyo. And then, ayun na, register na kayo. Inaabot lang siya ng mga 20 minutes para mabigyan kayo ng resident ID, yung temporary. So, balik na ako sa loob kasi andun yung kasama ko. And nagugutom na talaga ako. Hindi ko sure kung saan pa ako pwede bumuli ng kape. Pero wala tayong nabilhan. So, balik na lang tayo guys sa loob. Few minutes later. So, yun guys. Finally, ito na yung ID. Resident ID natin. Nakuha na natin siya with just less than, I think, 5 minutes. Mabilis lang yung pag-release. Pero yung pagpa-process before yung first time yung abot kayo yung mga 20 minutes siguro. So, ayan na. Makapag-travel na tayo around EU. Meron tayong ID. 1 year ang validity ng ID ko ngayon. So, ayaw sa mga nagbabalak mag-travel around EU, make sure ha na meron kayong resident ID. Baka mamaya sobrang excited ninyo, expired na pala yung ID ninyo. Mag-lay nyo muna tayo ng ID para sure na makakapag-travel tayo. So, that's all for today guys, and thank you again for watching my vlogs, and thank you for subscribing also on my channel. So, salamat po sa mga patuloy na nagsusupport, and gawa tayo next video, explain ko sa inyo yung pagkuha ng police clearance naman by online dito sa Croatia, yung mga steps by steps. Actually, nakakalito siya, pero try natin, subukan natin, baka sakali. So again guys, thank you, see you on my next video, bye!